Sino po naniniwala? Isa sa mga pinaka-greatest failure na pwedeng magawa ng isang anak, hindi yung failure sa kanyang education, hindi yung failure sa kanyang business o sa kanyang mga ambisyon sa buhay, kung hindi yung failure na ma-appreciate ang kanyang magulang. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Sobrang importante yung alam mong ma-appreciate yung mga taong ibinigay ng Diyos para maging magulang mo dito sa lupa. Totoo po ba yan? Sobrang importante na alam mo kung paano pahalagahan yung mga taong yon. And at the same time, sino po naniniwala, isa sa mga pinaka-greatest failure na pwedeng maranasan ng isang anak, hindi yung nag-fail ka doon sa iba't ibang areas ng journey mo, kung hindi yung nag-fail ka na mai-honor yung mga magulang na minsan lang naman na makakasama. Totoo po ba yan? Alam niyo po, kung meron mang isa sa mga pinakamasakit kasi na pwedeng maranasan ng isang magulang, yung magkaroon ng isang anak na lapastangan sa kanyang magulang. Totoo po ba yan? Sino po aminado sa mga magulang? Masakit kapag sinasagot-sagot ka ng mga anak mo. Totoo po ba yan? Alam niyo po, pagka nag-observe ka ngayon, mapapansin nyo, yung Gen Z, pag inutusan ng mga anak, ang lagi nilang sinasabi, wait. Pero, yung Generation Alpha ngayon, yung sumunod sa Gen Z, yung mga bata pa lang na natututong magsalita, pag sinabihan ng magulang, pagka inutusan, ano sinasagot nila? Hindi wait. Ano sinasagot nila? No. Napansin nyo? Yung mga batang-bata pa lang, pag inobserve mo yung kanilang mga karakteristik ngayon, paggrabe ng paggrabe. At hindi siya nalalayo doon sa sinasabi doon sa Revelation ni John na kung saan darating yung point, yung mga anak, mas magiging lapastangan sa kanilang mga magulang. Alam niyo po, kaya napaka-importante yung mga anak natin, dinadala natin sa church. Dapat sa mga magulang, tandaan niyo po, huwag kang makontento na ikaw lang yung naririto sa loob ng church. Time will come, mawawala yung authority mo sa anak mo at siya yung kusang magtatanggal nito sa iyo. Kapag hindi naituro ng tama sa isang bata kung papaano dapat i-honor ang kanyang magulang, time will come, yung anak na dapat nag-honor sa iyo, siya yung magdadala ng sakit sa kalooban mo. Alam niyo po, isa sa mga pinakamalungkot na pwedeng maranasan ng isang magulang, yung magkaroon ng isang anak na lapastangan sa kanyang magulang. Pinakamalungkot, pinakamasakit, at pinakamabigat dalhin sa isang magulang yung magkaroon ng isang lapastangan na anak. Alam niyo po, one time, meron tumawag sa akin. Isa po siyang nagpa-counsel sa I think gawing Bicol region. Sabi niya, bakit po ganon? Pinalaki ko ng maayos, pinag-aral ko yung anak ko. Ngayon, isa na siyang lawyer, babae, yung kanya anak. Sabi niya, ni hindi ako tinatawagan, ni hindi ako kinokonsulta sa kanyang mga desisyon sa kanyang buhay. Alam niyo po, although sabi niya, di ko naman kailangan yung sustento ng anak ko kasi meron naman akong trabaho sa government employee po siya, yung nanay, sabi niya. Hindi ko naman, kung tutusin, hindi ko naman kailangan yun eh. Hindi ko kailangan yung financial support. Ang kailangan ko, yung maramdaman na magulang pa ako sa kanya. Totoo po ba, may mga magulang, hindi naman nila nararamdaman ng magulang sa kanilang mga anak eh. Totoo po ba yan? Pag hindi ka naman talaga, hindi ka na kinukonsulta ng mga anak mo, hindi ka na sinasabihan ng mga anak mo, yung parang wala ka lang sa kanilang buhay, pakiramdam mo parang hindi ka na magulang sa kanila. Alam niyo po, napakasakit na may mga tao nagsasalita sa iyo ng masakit, pero mas masakit pag yung anak mo ang nagsalita sa iyo na hindi maganda. Mas masakit pag yung anak mo yung sumagot-sagot sa iyo, and at the same time, alam niyo po, sino rito naranasan mapagdabugan sa isang fast food chain o sa isang mga kainan, sa isang lugar na pinuntahan mo? Di ba nakakasakit ng kalooban yon? Pero, pansinin nyo,
pag yung anak mo yung nagdabog sa'yo, parang mas masakit ang dating sa'yo. Alam niyo po, yung kausapin ka ng mga pabalang ng ibang tao, parang kere mo naman yan eh. Pero, pag yung anak mo yung pabalang na sumagot sa'yo, parang iba yung sakit sa'yo eh. Totoo po ba yan? Pag yung anak mo yung sumasagot-sagot sa'yo ng hindi maganda, pag anak mo yung sumuway sa'yo, kasama pa yung baluktot na katwiran, sobrang sakit sa magulang. Alam niyo po, maraming mga anak, hindi lang sumusuway sa utos ng magulang, sumasagot pa ng baluktot na katwiran. Ito po ang totoo. Hindi naman kasi kasama sa layunin, bakit may magulang, yung sagot-sagutin ng anak, yung magulang. Tandaan niyo po, ang magulang binigay ng Diyos sa mga anak, hindi kasama sa layunan o sa purpose, bakit may magulang ka, yung sagot-sagutin sila. Hindi kasama sa layunin, bakit may magulang, yung pagdabugan ng anak ang magulang. At ito po ang totoo. Hindi kasama sa layunin, bakit may magulang ka, yung suway-suwayin ang magulang mo. Kaya pag may nangyayari hindi kasama sa layunin ng kanilang buhay, sobrang sakit sa kanila yon. Kapag kami nangyayaring hindi kasama doon sa dahilan, bakit ibinigay sila ng Diyos sa iyo, sobrang sakit nun sa kanila. Now, kung may nakakapanakit na akto sa isang magulang, meron din namang akto na nakapagbibigay ng kagaanan sa puso ng isang magulang. Sa Biblia, may isang kwento ng anak na consistently nagpapakita, nagpaparamdam ng ikagagaan ng puso at kalooban ng kanyang magulang, walang iba kundi si Joseph. Now, the question is, ano ba yung mga akto na pwedeng makapagbagaan sa kalooban ng isang magulang? Alam niyo po, unang-una, yung pagsunod ng bukal sa puso sa magulang. Ang sabi doon sa Genesis 37, verses 12 to 14, sa inyong buong lahi, bawat laking may gulang na walang araw o 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang alipi ipinanganak sa inyong bahay o ang binhi ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa ibang binili, sa ibang salapi, ay makikita sa inyong laman bilang tipang walang hanggan. 14, ang sino man lalaki hindi tuli sa hindi tinuli ang balat na maselang bahagi ay ititiwalag sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. Pansinin niyo. Totoo ba sobrang sarap sa isang magulang na yung anak niya, pag sumunod, bukal sa puso, yung pagsunod, napakasarap sa isang magulang. Totoo po ba yan? Napakasarap sa isang magulang na kapag ka ang anak niya sumunod, bukal sa kanyang puso. Yung hindi wait ang sagot, yung hindi nagdarabog. What's the point? May mga anak, pag pinagligpit mo ng pinagkainan, susunod pero halos basagin yung mga pinagkainan niya. Totoo po ba yan? May mga anak, susunod naman sila eh. Pero magugulat ka. Pag nandoon na sa kusina, parang babasagin yung kanilang mga pinagkainan. May mga anak, susunod naman pagka pinagligpit ng kanilang higaan, pero sa halip ligpitin ng maayos, babalumbunin lang. At pansinin nyo, may mga anak pag inutusan ng medyo malayo-layo, magpapadyak na parang sinasaniba ng masamang espiritu. Napansin niyo yan? By the way, hindi ko lang pa nagkamali doon sa ating kinuhanang part o yung chapter ang kinuhanan. Pero sabi po rito sa verse 13, dito sa Genesis, sabi rito, sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at isusugo kita sa kanila. Sinabi niya sa kanila, narito ako. Verse 14, sinabi niya sa kanya, humayo ka, tingnan mo kung mabuti ang kalagayan ng iyong mga kapatid at ng kawan at balitaan mo ako. Siya'y kanyang sinugo mula sa libis ng Hebron at dumating siya sa Sikem. Tama po ba yan? Yung sa chapter 37 ba yan? Mali lang yung nailagay dyan sa ano. Mali lang. So ito po yung ating
reference verse na kung saan inutusan ni Jacob, si Joseph, sabi niya, hindi ba yung mga kapatid mo ay nagpapastol doon sa Shechem? So sabi niya, opo, ngayon, inutusan ni Jacob, itong si Joseph, napuntahan yung kanyang mga kapatid mula doon sa libis ng Hebron patungo doon sa Shechem. Alam niyo po, pag tiningnan mo yung utos kay Joseph, parang isang simpleng utos lang yung tinanggap niyang utos Napansin niyo yun? Pero para po sa kaalaman ng lahat, ang pagitan ng Hebron at ng Shechem ay nasa 50 milya ang layo. Pansinin niyo? Hindi simple yung utos na yon ni Jacob sa kay Joseph. At para marating ito ni Joseph, doon sa edad niya na yon, na teenager, kakailanganin niya ng 5 araw na tuloy-tuloy na paglalakbay. Iyon po ay palakad. Anong pinapakita nito? Ang anak na bukal sa puso ang pagsunod sa magulang, hindi alintana yung sakripisyo para makasunod sa magulang. Totoo po ba yan? Pagka bukal sa puso mo yung sinusunod mo, na utos sa magulang mo, hindi mo naman papansinin yung hirap Kung malayo ba yung pupuntahan mo, kung mahirap ba yung magiging pagsunod mo Sa anak na bukal sa puso ang pagsunod sa magulang, hindi alintana yung hirap, hindi alintana yung tagal ng panahon. Alam niyo po, maraming mga anak ngayon, uutusan mo lang sa labas ng kanto, galit na galit sa magulang. Ang daming reklamo sa magulang. Si Joseph, 50 miles yung kanyang nilakad. Mula doon sa Hebron, patungo doon sa Shechem, iyon yung kanyang nilakad mag-isa. Ngayon yung mga anak, papasok lang sa school, gusto pa naka-service, gusto pa hinahatid. Again, nabanggit ko minsan, nung panahon namin, minsan nakayapak lang papasok ng school Naglalakad lang. At hindi kami pag-uwi, hindi kami humihinto doon sa mga tindahan ng milk tea. Saan kami humihinto pag may nadaanan kami mga puno ng bayabas, ng kaimito? Yun yung inaakyat namin. Yung mga kabataan ngayon, kaprasong lalakarin lang, kailangan pa sumakay. Alam niyo po, si Joseph, 50 miles, yung kanyang nilakad para masunod yung kanyang magulang. Unang-unang akto na nagpapagaan sa magulang, yung pag inutusan ka, bukal sa puso mo. Ikalawa, yung may pag-honor. Doon sa verse 13, ang sabi doon, mamaya dito ko na lang po babasahin sa aking kopya. Alam niyo po, pwede ba na sumunod sa utos ang isang anak, pero wala yung pag-honor sa magulang? Totoo po ba yan? Totoo ba? May mga anak sumusunod, pero wala naman yung pag-honor Pwedeng sumunod sa utos ang isang anak, pero wala yung paggalang sa magulang. At wala yung totoong pag-honor. Ibig sabihin, susunod pero masama ang loob. Napansin niyo yun? May mga anak sumunod nga sa utos ng magulang, pero parang kakainin sa tingin ang magulang. May mga anak sumunod nga sa utos ng magulang, pero iba sa inutos ang ginawa. Napansin niyo yan? At may mga anak sumunod nga sa utos ng magulang, pero nagpupuyas naman ang kalooban. Unlike sa ipinakita ni Joseph, nang utusan siya ng magulang niya, ano yung sinagot niya? Sabi niya, narito ako. Sa last part nitong verse 13, ang sabi niya, narito ako. Sa tingin niyo, bakit? Iyon yung sinagot ni Joseph sa tatay niya. Pwede namang yes po, pwede namang okay po, pwede namang masusunod po. Pero bakit sinabi niya, here I am. O narito ako. Alam niyo po, hindi ba alam ni Jacob na nung tatay niya na nandoon siya? Definitely, alam niya kaya nga kausap niya si Joseph. Pero bakit iyon yung sinagot ni Joseph na here I am? Alam niyo po,
Sa Biblia, ang ibig sabihin ng narito ako o here I am ay hindi lang deklarasyon ng availability but also a declaration of willingness. And willingness in the Bible is a heart attitude. Heart attitude of eagerness and readiness to respond positively. Iyon ang ibig sabihin sa Biblia pag sumagot na, here I am o narito ako. Ibig sabihin nun, hindi ka lang available kung hindi willing ka. At iyon ay tinatawag nating attitude ng puso. In a sense, pinapakita ni Joseph na hindi lang siya available na sumunod, willing pa siyang sundin ang utos ng tatay niya. In a sense, pinapakita ni Joseph na susunod siya hindi dahil tatay niya si Jacob, kundi dahil ino-honor niya yung tatay niya. What about you bilang anak? Kumusta ba yung puso mo pag inuutusan ka ng magulang mo? Kumusta ba attitude mo pag inuutusan ka ng magulang mo? Ikatlo, na nakapagpapagaan, akto na nakapagpapagaan ng kalooban ng magulang, hindi lang dahil sa bukalang puso sa pagsunod, hindi lang dahil may pag-honor, mayroong pananabik sa magulang sa halip na paglimot. Doon po sa Genesis chapter 45, verses 9 and 23, makikita natin kung paano ipinakita ni Joseph yung kasabikan niya sa kanyang magulang. Sino po aminado? Sa mga magulang, iba ang saya pag yung anak mo hindi ka nakakalimutang abutan kahit may asawa na eh. Totoo po ba yan? Sa mga magulang? Sino aminado sa mga magulang? Iba ang saya pag yung anak mo hindi ka nakakalimutang kamustahin kahit na may asawa na. At sino po aminado sa mga magulang? Iba ang saya pag yung anak mo sa kabila ng lahat, hindi nagbabago pagmamahal at pagrespeto kahit may asawa na. Pansinin niyo si Joseph. Bakit ba siya napagdiskitahang ilagay sa balon ng mga kapatid niya doon sa Genesis 24? Bakit ba siya nandoon? Si Joseph, bakit ba siya napagdiskitahang ibenta ng mga kapatid niya doon sa mga manlalakbay? At bakit ba siya napunta doon sa Egypt samantalang nananahimik siya doon sa kanilang tahanan eh? Bakit ba siya napunta doon sa Shechem? Bakit ba siya nalagay doon sa balon? Bakit ba siya naging alipin doon sa Ehipto? Alam niyo po, ang sagot ng lahat ng yon, dahil inutusan siya ng tatay niya. Pero alam niyo po, hindi iyon yung nakita ni Joseph. Ang nakita niya, kasama lahat yun sa purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga walang hinanakit eh. Walang tampo sa puso niya. Yung ibang mga anak, pag may nangyaring hindi maganda doon sa pagsunod sa magulang, sino sinisisi? Magulang niya. Kanino sumasama ang loob? Sa magulang niya. Alam niyo po, Joseph has all the reason para magtampo sa tatay niya. He has all the reason para magtanim ng sama ng loob sa tatay niya. And he has all the reason para makalimot. But when God turned his situations from slavery to Potiphar's house manager, from house manager to prison, and from prison to become a governor of Egypt, ang pinaka hindi niya nakalimutan, magulang niya. Napansin niyo yun? Ang pinaka gusto niyang balikan, yung magulang niya. At yung pinaka pinagpala niya nang may pagpapala na siya, magulang niya. What does it mean? Bilang anak, matapos mo bang magkaasawa, naaalala mo pa ba mga magulang mo? Sino po rito yung mga may asawa na? Na hanggang ngayon may mga magulang pa? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung may mga magulang pa. Sino rito hanggang ngayon naaalala mo pa mga magulang mo? Alam niyo po, kami madalas magkasama nila Kuya Noel pagka may mga lakad eh. Sila Ate Ruby, kasi sila yung may sasakyan eh. Kaya madalas nakakasama namin eh. At
Wala atang panahon na magkasama kami, na kasama ko sila na hindi tumatawag yung mga anak nila eh. Si Jen, si Kiel doon sa Canada, sila Ann doon saan po sila? UAE, ano? UAE. Alam niyo po, sobrang nakaka-bless yung may mga anak na kahit nasa malayong lugar, hindi nakakalimutan ng magulang. Bilang anak, matapos mo bang magtagumpay sa buhay, matapos mo bang pagpalain sa buhay, naaalala mo pa ba mga magulang mo? Alam niyo po, naalala ko tama po ba, si Pastor Bob, sa Santa Ana yung bahay niyong luma, ano? Pero alam niyo po, nabago na yun ano, Pastor? Na-renovate na? Yung pinagawa niyong bahay, ang binigay niyo kila nanay niyo. Yun ang pinaayos niyo. Alam niyo po, matapos ba tayong pagtagumpayin ng Panginoon, hindi ba naiiwan sa tagumpay natin yung mga magulang natin? Naalala ko rin minsan, nung bago pa kami magkakasama nila Pastor Fred, ang bahay nila kubo sa Panansahan sa Malolos. Pero alam niyo po, pag pumunta ka ngayon doon sa bahay nila, hindi na siya kubo. Maganda, maayos, konkreto, at ang nagpagawa nun, yung mga anak. And later on, binili siya ng Innova. So, minsan dinadala dito ni Pastor Fred John. Pero lahat po ng anak nila, wala naman dito, maliban doon sa isang anak niya. Nasa Pulilan. Ano pinapakita nito? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, pag pinagpala nyo magulang nyo, hindi lang kayo nagbibigay sa kanila ng pagpapala, kundi pinapaalala nyo pa sa kanila na hindi nyo nakakalimutan ang ginawa nila sa inyo. Tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak, pag tinutulungan nyo magulang mo o magulang nyo, hindi nyo lang siya tinutulungan, binibigyan nyo pa sila ng assurance na kahit anong mangyari, nasa tabi lang nila kayo, lalo na sa kanilang pagtanda. At sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, pag binibigyan nyo ng oras ang magulang nyo, hindi lang kayo nagbibigay ng panahon sa kanila. Pinaparamdam nyo pa sa kanila yung mataas na pag-honor dahil sila naging magulang mo. Ito po ang totoo. Lahat ng akto ng pagdaramot sa magulang, akto to ng paglapastangan sa magulang. Lahat ng akto ng paglimot, akto ng paglapastangan sa magulang. At lahat ng paglapastangan sa magulang may epekto sa buhay ng anak. Sino po naniniwala? Lahat ng mga hindi magandang trato sa magulang, may negatibong epekto to sa buhay ng anak. Totoo po ba yan? Kung merong positibong epekto, ang pagmamahal sa magulang, ang pagtrato ng tama sa magulang, meron din namang negatibong epekto ang paglapastangan sa magulang. Now, ano ba yung epekto nito sa magulang? Kapag ang isang anak, lapastangan sa kanyang magulang. Alam niyo po, unang-una, lahat ng anak na lapastangan sa magulang, hindi lalapitan ng pagpapala. Totoo po ba yan? Kung ang pangako ng Panginoon, pag in-honor mo ang magulang mo, magkakaroon ka ng mahabang buhay at hindi lang basta buhay, kung hindi maayos na buhay, opposite nito, ang pag-dishonor sa magulang. Alam niyo po, hindi naman talaga lalapitan ng pagpapala sa buhay ang anak na lapastangan sa magulang. Yung kahit meron na siya, pwede pang mawala. At parang may butas ang lalagyan ng isang anak na laging lumalapastangan sa magulang niya. What does it mean? Una, pader na haharang sa pagpapala ang paglapastangan sa magulang. Alam niyo po, pansinin niyo, may mga tao, masipag naman eh. Pero bakit hindi makawala-wala sa kakapusan? May mga tao, mahusay naman, pero bakit hindi mawala-wala sa kakapusan? At may mga tao, matalino naman, pero hindi mawala-wala sa kakapusan. Kasi nga minsan wala naman sa sipag ang problema, bakit hindi umangat-angat sa buhay kung hindi nasa maling trato pala sa magulang.
Minsan wala naman pala sa husay ang problema, bakit hindi umangat-angat sa buhay, nasa maling trato pala sa magulang. At minsan wala naman pala sa talino ang problema, bakit hindi umangat sa buhay, nasa maling trato pala sa magulang. What's the point? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, hanggat puno ka ng paglapastangan sa magulang mo, hindi ka pupunuin ng Diyos sa buhay. Sino po naniniwala? Kaya ka naman punuin ng Diyos sa buhay. Totoo ba yan? Yung hindi ka lang makakaalis doon sa kakapusan, hindi ka lang sasakto sa buhay, kung hindi pasosobrahan ka pa ng Diyos. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Kayang gawin ng Diyos sa iyo yun eh. Yung mula doon sa level na yun ng buhay, dadaling ka sa level 2, dadaling ka sa level 3 ng Panginoon. Yung mula doon sa kapos na kapos ka, sasakto ka na at sosobra ka pa. Alam niyo po, kayang-kaya namang gawin ng Panginoon yan eh. Ay, tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, hanggat sobra ang paglapastangan sa magulang, hindi ka pa sosobrahan ng Diyos sa buhay. Hanggat normal lang ang paglapastangan sa magulang mo, normal lang din ang magiging buhay sa'yo. Ikalawa, parang ipo-ipo na tinatangay sa ibang tao, ang pagpapalang dapat sana ay sa'yo na. Napansin nyo? Alam niyo po, totoo ba may mga tao? Meron na, nawalan pa eh. Sino po rito? Naka-encounter ka na ng mga tao na dating meron na pero nawalan pa. Alam niyo po, may mga tao, ang dami-dami na kumonti pa eh. At yung may mga tao, sobra-sobra na, nagkulang pa. What's the point? Kahit anong meron ka pa, kayang kuhanin ng Diyos dahil sa maling trato mo sa magulang mo. Kahit anong dami ng pagpapala mo, kayang kunin ng Diyos dahil sa maling trato sa magulang. At kahit sobra-sobra ka pa, kayang kunin ng Diyos dahil sa maling trato mo sa magulang mo. Ano pinapakita rito? Kayang dagdagan o kunin ng Diyos anumang meron ka. Kayang paramihin at pakauntiin ng Diyos ang anumang meron ka at kayang pasobrahan o kunin ng Diyos ang anumang meron ka. Ano pinapakita rito? Nagpapasagana ang Diyos, pero namamalo din ang Diyos, lalo na sa mga anak na lapastangan sa magulang. Ikalawa, na epekto sa anak ng hindi magandang trato, tamang trato sa magulang, lahat ng anak na lapastangan sa magulang, mabubuhay sa kawalan ng direksyon sa buhay. Ang sabi doon sa Proverbs 17:25 po, sabi doon, meron ba tayo nun? Wala. 26 ang nagawa na. In 25. Ang sabi doon, hangal ang isang anak na lapastangan sa kanyang tatay. And at the same time, kabigatan sa kanyang ina ang isang anak na lapastangan sa magulang. Ano pinapakita nito? Pinakamaling magagawa ng isang anak sa buhay niya, yung maging lapastangan ka sa magulang mo. At yung paglapastangan, pag-dishonor sa magulang, nagsisimula ito hindi doon sa panahong malaki ka na. Doon pa lang sa panahon na bata ka, pag hindi ito naituwid ng magulang, dadali niya ito hanggang sa pagtanda niya. Alam niyo po, kung meron man pinakamaling pagpili na magagawa ang isang anak sa buhay niya, yung maging lapastangan sa magulang. At pinakamaling direksyon sa buhay ng isang anak, yung maging lapastangan sa magulang. What does it mean? Una, hindi kailanman magiging kagaanan sa buhay ang isang anak na lapastangan sa magulang niya. Tandaan niyo po, hindi kailanman magiging magaan sa buhay ng isang anak, ng isang magulang, yung magkaroon ka ng isang anak na lapastangan eh. Laging kalungkutan ang ibibigay nito sa magulang niya. Laging kapighatian ang ibibigay nito sa magulang niya. Kasi nga, ito ang hindi alam ng maraming anak eh. Paglapastangan ka sa magulang mo, tinatanggalan mo ang sarili mo na pagpalain ng Diyos gamit ang buhay ng mga magulang mo. Sino po naniniwala? Channel of blessing ang mga magulang sa mga anak. Sino naniniwala?
Pintuan ng Diyos ang mga magulang mo para pagpalain ka sa buhay. Kaya nga kapag nag-dishonor ka sa magulang mo, sinasarado mo ang pintuan para pagpalain ka ng Diyos gamit ang buhay ng mga magulang mo. Nire-reject mo ang sarili mo na maging channel of blessing ng Diyos ang mga magulang mo sa buhay mo. Ikalawa, hindi kailanman magiging magaan ang buhay para sa anak na lapastangan sa magulang. Alam niyo po, hindi kailanman magiging magaan ang buhay ng isang anak na laging dishonor ang kanyang magulang. Hindi kailanman magiging magaan ang kabuhayan at higit sa lahat, tandaan niyo po, hindi kailanman magiging magaan ang kalooban ng isang anak na lapastangan sa magulang. Kasi ninyo, paano gagaan ang kabuhayan mo kung lagi mong sinusuway ang payo ng mga magulang mo? Yung mag-aral ka munang mabuti bago magbarkada, sino po naniniwala? Kapag ka naman nag-aral ka ng mabuti, mas malaki ang tsansa na umayos ang buhay mo. Totoo ba yun? Pero subukan mong unahin ang barkada mo. Mas malaki ang chance na mahirapan ka pagdating sa kabuhayan. Paano gagaan ang kabuhayan mo kung lagi mong sinusuway ang payo ng mga magulang mo na mag-aral ka munang mabuti bago ka mag-asawa? Sino po naniniwala? Malaking struggle yung mag-asawa ka at the same time mag-aral ka. Totoo ba yan? Pag pinagsabay mo yung dalawang yon, kaya nga yung bawat season sa buhay dapat, iyon yung sinusunod mo. Kasi pagka lumagpas ka sa season, may sinuway kang season sa buhay mo, mas mahirap ang dating ng buhay sa'yo. May season doon sa panahon ng pag-aaral, may season para sa pag-aasawa, may season para doon sa pagbabarkada. Pag pinagsabay-sabay mo ang lahat ng yon, malaki ang magiging struggle mo sa buhay. Alam niyo po, pansinin niyo, paano gagaan ang kalooban mo kung every time na maaalala mo magulang mo, ang maaalala mo, yung mga sakit ng kalooban na binigay mo sa kanila. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, wala nang lulungkot pa kapag ka naalala mo yung magulang mo at yung maaalala mo sa kanila na kwento, yung mga ibinigay mo sakit ng kalooban sa kanila. Yung bang wala kang mababalikang alaala na napasaya mo sila sa buhay nila. At ikatlo, lahat ng anak na lapastangan sa magulang, mabubuhay sa kawalan ng utang na loob. Tandaan niyo po, ang paglapastangan sa magulang, kawalan nito ng utang na loob. Kung meron man pinakaunang-unang dapat tinatanaw ang isang tao, tandaan niyo po, magulang mo. Kung meron mang pinaka hindi dapat kinakalimutan ng isang tao, magulang niya. What does it mean? Una, pinakamalungkot na makalimutan, yung mga nagawa sa iyo ng magulang mo. Sino po rito aminado? Maraming nagawa sa kanya magulang niya. Taas ang kamay, nung may mga nagawa sa kanya ang magulang niya, yung alam mong ang daming nagawa para sa iyo ng magulang mo, mga sakripisyo, mula pa nung lumitaw ka dito sa mundong ito. Alam niyo po, pinakamalungkot, pinakapangit, pinaka-regrettable na maipaparanas ng isang anak sa kanyang magulang, yung makalimutan yung mga nagawa nito sa kanya. That's the point. Tandaan niyo po, totoo naman na hindi obligasyon ng anak ang magulang, pero naging tao ka. Tandaan niyo, naging tao ka, ginamit ng Diyos ang mga magulang mo, bakit naririto ka? Hindi kasi mayumi at hindi kasi malakas na lumabas sa puno ng kawayan. Tandaan niyo po, may magulang ka, may nanay ka, may tatay ka na ginamit ang Diyos. Totoo naman na hindi obligasyon ng anak ang magulang, pero ano kaya ang pwedeng itawag sa iyo na nag-uumapaw ka, pero ang mga magulang mo hikahos sa buhay? At totoo naman na hindi obligasyon ng anak ang magulang, pero paano ka makakatulog ng payapa kung alam mo na sobra-sobra ka habang ang magulang mo kapos na kapos sa buhay? Ikalawa, kasama sa ibig sabihin ng pag-honor sa magulang, yung kahit papaano may nagawa ka sa kanila. Tandaan niyo po, totoo ba? Isang akto ng pag-honor yung kahit papaano may nagawa ka sa kanila eh. Totoo ba yan? Sa mga anak? Totoo ba na
Isang akto ng pag-honor yung kahit papaano napagaan mo dalahin sa kalooban ng mga magulang mo eh. Yung kahit papaano, may naabot ka rin sa mga magulang mo o may naabot ka rin sa mga magulang mo sa kabila ng naabot mo yung mga gusto mong maabot sa buhay mo, pero hindi ka lang huminto doon, kundi meron ka ding naabot para sa mga magulang mo. What's the point? Aantin mo naman yung dami ng pera mo o hindi mo man lang nabalikan yung mga taong nagsikap para sa iyo eh. Aanhin mo naman yung dami ng nakamit mo sa buhay kung ni katiting, hindi napagaan yung mga taong selflessly ginawa ang lahat-lahat para magtagumpay ka. At aanin mo naman ang layo ng narating mo sa buhay kung naiwan naman yung mga taong ginawang araw yung gabi para lang may marating ka sa buhay. Kasi nga ito ang totoo, sa bawat paglapastangan sa magulang, may negatibo itong epekto sa buhay ng isang anak. Pero again, sa bawat pag-honor sa magulang, grabe ang positibong epekto nito sa buhay ng isang anak. Sino po naniniwala? Iba ang balik ng Diyos pag nagbalik ang Diyos sa pag-honor sa magulang. Totoo ba yan? Pansinin nyo? Bakit dapat i-honor ng mga magulang o ang mga magulang lalo na sa panahong kasama pa sila? Paalala po sa lahat ng mga anak, ang pag-honor ginagawa habang kasama pa sila. Hindi pag wala na sila, habang kasama pa. Unang-una, sa bawat pagpapala mo sa magulang mo, Diyos ang magsusukli sa iyo sa kamanghamanghang paraan. Sino po naniniwala? Kaya ka namang i-amaze ng Diyos eh. Totoo mo ba yan? Kaya kang bigyan ng Diyos ng mga kamanghamanghang karanasan sa buhay mo. Alam niyo po, sa bawat pagpapalang ibibigay mo sa magulang mo, hindi man masuklian ng mga magulang mo, tiyak susuklian niya ng Diyos. Tandaan niyo po, sa bawat panahong ibibigay mo sa magulang mo, hindi man masuklian ng magulang mo, tiyak susuklian ng Diyos. At sa bawat sakripisyong ibibigay mo sa magulang mo, hindi man masuklian ng magulang mo, tiyak susuklian niya ng Diyos. What does it mean? Pansinin niyo ang sabi dito sa Psalms 112 verse 6, the righteous shall be in everlasting remembrance. Hindi mabibigo ang taong matuwid, hindi malilimutan kahit isang saglit. Anong pinapakita nito? Pag mapagpala kang anak sa magulang mo, dumating man ang pagsubok, hindi ka matitinag. Naniniwala po kayo doon? Kahit na anong pagsubok pa ang dumating sa iyo, pag mapagpala ka sa magulang mo, hindi ka basta-basta matitinag. Alam niyo po, pag mapagpala ka sa magulang mo, posibleng makaranas man ng problema sa buhay, posibleng bisitahin man ng bigat sa buhay, pero tandaan nyo, sa lahat ng anak, dahil naging mapagpala ka sa mga magulang mo, every time na daratnang ka ng pagsubok sa buhay, hindi ka matitinag dahil aalalahanin ng Diyos yung mga ginawa mo sa magulang mo. Pag binisita ka ng bigat sa buhay, hindi ka basta-basta matitinag dahil aalalahanin ng Diyos yung mga mabubuting ginawa mo sa magulang mo. Alam niyo po, ikalawa, mas kapakinabangan ng anak ang pag-honor sa magulang kaysa kapakinabangan ng magulang. Bakit kailangan mong i-honor ang magulang mo? Bakit hindi ka dapat maging lapastangan sa magulang mo? Kasi nga, mas kapakinabangan mo yon. Alam niyo po, sino naniniwala, mas magbe-benefit ang anak sa pag-honor sa kanyang magulang. Totoo po ba yan? Mas malaki ang magiging benefits mo pag marunong kang mag-honor sa magulang mo. Kasi nga, nang ibigay ng Diyos yung utos na may kasamang pangako, honor your father and mother, ang tagatanggap dito ng pangako, sino tagatanggap dito ng pangako? Yung anak. Hindi naman ang tatanggap doon ng pangako yung magulang eh. Nung ibigay ng Panginoon yung utos na yon, yung pangako ang ibinigay ng Diyos doon sa kanyang anak. Now, ang tanong, ano ba yung specific na promises na kalakip ng utos na to? Una, hindi lang mahabang buhay, kundi mahabang buhay na tagumpay.
Pansinin nyo, ang sabi doon sa Ephesians chapter 6, 2-3, things will go well for you and you will have a long life on earth. Ano ibig sabihin nito? Pwede kang mabuhay na mahabang panahon, pero wala ang tagumpay. Totoo po ba yan? Yung ang tagal-tagal mong nabubuhay sa mundo, pero hirap na hirap ka. Pwede kang mabuhay na mahabang panahon, pero wala yung sense of fulfillment. At pwede kang mabuhay na mahabang panahon, pero puno ka ng regrets sa ginawa mo at sa mga hindi mo ginawa. Pero yung matutunan mo, i-honor ang magulang mo, kasama ng mahabang panahon, yung mahabang tagumpay mo sa buhay. Kasama ng mahabang panahon, yung mahabang kakontentuhan mo sa buhay at yung mahabang panahon ng kalayaan sa maraming panghihinayang. Ikalawa, hindi lang mahabang buhay o mahabang panahon ng buhay, kung hindi mahabang buhay na protektado sa kahirapan. Ang sabi doon sa Psalms 23 verse 1, I shall not want. Doon sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply. At doon sa Proverbs chapter 3, 9-10, honor the Lord with your wealth, then your barns will be full. Anong pinapakita nito? Whether it is honoring to God or to your parent, wanting for sure, poprotektahan ka ng Diyos sa kahirapan sa buhay. Whether it is honoring to God or to your parent, wanting for sure, poprotektahan ka ng Diyos sa kakapusan sa buhay. And whether it is honoring to God or to your parent, poprotektahan ka ng Diyos sa kawalan sa buhay. Sa halip kahirapan, kasaganaan ang ipararanas ng Diyos sa iyo. Sa halip kakapusan, pasosobrahan ka lagi ng Diyos. At sa halip kawalan, ikaw ang kukulangin ng lalagyan dahil sa pag-honor mo sa magulang mo. And finally, lahat ng gagawin mong pagbawi sa magulang mo, pag wala na sila, wala nang kwenta. Totoo ba? Kahit naman ano pang pagbawi ang gawin mo sa magulang mo, pag wala na sila, hindi na nila alam yun eh. Totoo po ba yun? Kahit anong pagbawi pa gawin mo sa magulang mo, pag wala na sila, hindi na nila alam yon. Hindi na nila mararamdaman yon at hindi na nila ma-appreciate yung pagbawi mo. Ano pinapakita nito? Pansinin nyo. Ang sabi doon sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5, doon sa first part, ang sabi doon, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang nalalaman. What does it mean? Una, hindi naman kailangan ng magulang ang luha ng anak pag wala na sila. Ang kailangan nila, yung kalinga mo, pagmamahal mo, na hindi na bago ng panahon. Totoo po ba? Kahit gaano pa karami luha ang iluha ng anak, pag wala na magulang, hindi na nila mararamdaman yun eh. Totoo po ba yun? Hindi na nila malalaman yon at hindi na nila ma-appreciate yun. Ano tinuturo nito? Lahat ng gusto mong ibigay sa magulang mo, ibigay mo na hanggat kaya pa nilang maramdaman. Lahat ng gusto mo na iparamdam sa magulang mo, iparamdam mo na sa kanila hanggat kaya pa nilang maramdaman. At lahat ng gusto mong iparanas sa kanila, iparanas mo na hanggat kaya pa nilang ma-appreciate. Ikalawa, huwag mong hayaan na sobra kang malibang sa sarili mong journey at makalimutan yung igsi ng journey ng mga magulang mo. Totoo ba lahat ng anak may tendency na ma-focus sa growing up nila at makaligtaan na yung magulang nila ay also growing old too fast? What's the point? Napakalungkot, maraming anak sa sobrang busy sa karir, sa trabaho, nang maalalang balikan ng magulang, kung hindi may sakit, wala na. Napakalungkot na maraming anak sa sobrang busy sa negosyo, nang maalalang balikan ng magulang, kung hindi may sakit, wala na. At napakalungkot, maraming anak sa sobrang busy sa sariling pamilya, nang maalalang balikan ng magulang, kung hindi may sakit, wala na.
At ikatlo, wag mong hayaan na kung kailan bakante na kwarto nila, bakante na higaan nila, at bakante na upuan nila sa pagkainan, saka mo pa marirealize kung gaano sila kahalaga sa buhay mo. Sino po naniniwala? One day, yung kwarto ng magulang mo will become an empty room. Totoo po ba yan? One day, yung higaan ng mga magulang mo will become an empty bed. At sino po naniniwala? One day, yung upuan ng mga magulang mo habang kasabay mo sa pagkain will become an empty chair. Alam niyo po, life is too short. Yung kahit anong pigil mo pag-uwi ng mga magulang mo sa Panginoon, hindi mo na mapipigilan yun eh. Alam niyo po, Thursday, meron tayong 2 gawain dito sa church. Yung una, yung meeting natin with CBAC Party List. Yung ikalawa, yung mentoring with Pastor Reggie. Natapos ata tayo dito, mga 8 plus na ng gabi. Pero dahil na nakapag-set na kami ni Ate Jess na pupunta tayo sa anak natin sa Taguig, doon po sa aming bunso na hindi nakakauwi sa sobrang busy sa trabaho, sabi ko kahit ano mangyari pupunta tayo. Akalain niyo po, nung papunta na kami doon, sabi niya, doon na tayo sa Balagtas, P2P. Nagyaya pa po siya doon sa Jollibee, kumain pa kami. Pagdating namin sa P2P, wala nang bus. Pero sabi ko sa Lord, alam ko iyon yung plano mo to, na makarating kami doon. Ala pang 1 minuto, may dumarating na bus ng Herman papuntang Trinoma kung saan kami dapat na bumaba. Alam niyo po, bakit? Kahit mahirap sa amin, kahit magastos, pinipilit kong pumunta kami doon. Hindi dahil espesyal yung pag pumunta ka doon sa BGC, magaganda yung lugar, masasarap yung pagkain. Alam niyo po ang totoo, yung mga lugar doon, it becomes special simply because of the person whom you have on that place. That place becomes special dahil doon sa taong kasama mo. At yung mga pagkain doon, paano ba magiging special yun? Yung kaprasong ensimada na halos 100. Tapos yung tsokolate na 200 plus, yung tasa maliit na maliit. Pero alam nyo, it becomes special. That would become special because of the person whom you have while eating that food. Alam niyo po, sa mga anak, kahit anong pigil mo pagka uuwi na sa Panginoon ng magulang mo, hindi mo na mapipigil yun eh. Kahit anong pilit mo na bumawi, pag wala na sila, hindi ka na makakabawi. Pag dumating yung season na it's over, tapos na yung journey nila, wala ka nang magagawa doon. Alam niyo po, again, sa lahat ng mga anak, life is too short. Kahit anong regrets mo, pag naipagkait mo na yung panahon na dapat na ibigay mo sa magulang mo, hindi mo na maibabalik yung panahon na yon. Life is too short. At kahit anong lungkot mo, hindi na maibabalik ng lungkot mo yung mga pagkakataon na sana napasaya mo sila. Pero sobra kang nalibang sa sarili mong journey. Kaya nga habang kasama mo pa sila, doon mo iparamdam yung pag-appreciate sa magulang mo. Habang kasama mo pa sila, doon mo balikan ng panahon ang mga magulang mo. At habang kasama mo pa sila, doon mo i-honor ang mga magulang mo. Again, life becomes special not because ang dami-dami mo sa buhay nito. Life becomes special simply because of those person God given to you. At kasama doon yung mga magulang mo. Nagiging espesyal ang buhay natin, lalo na tayong mga anak.
Dahil sa mga magulang na binigay sa atin ng Panginoon. Our season in our journey becomes special. Not because payapa siya. No. It becomes special simply because may magulang ka na kasama mo dun sa season na yon ng buhay mo.